forthwith proceed with the trial, di ba? Yan po, klarong-klaro yan. Although ang sabi ng Supreme Court, yung forthwith na yan, reasonable time. Yun po yun eh. So, kumbaga, para din justifiable time. Anyway, din, nagkaroon na po ng notice doon sa respondent. 10 days tapos na po yan. And then yung House, hindi ko alam kung sumagot na ba sila o hindi na sumagot. 5 days po doon. Meaning, na-comply na po yung bagay na yun. Pero, sila po ay mag-convene July 5 pa. Ang kanila pong adjournment ng first regular session ay June 5. So, July 5 pa po, hindi pa trial yan. Pag-convene pa lang yan para sabihin na ito na yung response, ito na yung sagot, etc. Forthwith ba yun? Isang buwan na naman po ang hihintayin natin bago magsimula lang, hindi pa trial, proseso pa lang din. Yun nga eh. Kasi ang ating Korte Suprema, with all due respect to them, nag-redefine ng konsepto ng forthwith. Hindi lang yung sinasabi mong reasonable time, kinabitan pa nila ng it may be short, it may be long, depending on the preparation. Kaya in the process of giving meaning, nawala ng meaning. So, well, nandiyan na yan, Ted, no? Pero talaga nakaka-frustrate, nakaka-disappoint kasi parang yung diwa na ng Constitution na hindi na nasusunod. Pero andyan na yan, tingnan na lang natin, dapat umusad yan. Ito pa sabi ng resolution nila, basta't inuusan nila yan, day to day, except Saturday, Sunday, and holiday of obligation. Tingnan natin kung yan. Ako naman, ang akin lang ho naman itong agam-agam din kasi itong sine die adjournment ng Congress, ito yung pinakamahabang bakasyon ng mga congressman at senador. Kasi dito, halos po 2 buwan ang bakasyon nila, ha? Din. Yan yung sine die, no? Bago ho mag-second regular session, bago mag-third regular session, bago mag-SONA, kumbaga. Kasi ang resumption nila, SONA na. So ito yung pinakamahaba. Ako naman naisip ko dito, baka sila may mga schedule na ng bakasyon. Baka nakapag-book na sa kung saan-saan. Kaya June 5 mag-a-adjourn, babalik ng July 5, kasi nga naman, kahit pa paano, may 1 buwan naman kaming bakasyon. Sorry po. Yeah, well, diyan natin nakikita yung political expediency and convenience versus national interest. Ano ang matinag sa kanila? Magbakasyon siguro. Di ba? Ganun talaga Oo, kasi po itong impeachment, sabi nga ng mga nakapanayam namin ng mga business leaders, including isang ekonomista, sinasabi niya, si Ginoong Diwa Gonigundo, isa ito sa mga uncertainty. Hindi ba? Na dapat nga ma-resolve na natin once and for all so we can move on. Di ba? Kung enough yung ebidensya, convict. Kung kulang, acquit. So we move on. Opo. Ang sisting nga po, ganito, hindi ba? So July 5, hindi pa matatapos yan ang kanilang sabi. Mga 2 buwan pa daw po bago matapos yun. So, alam niyo ho yun. So, hangin pa rin po tayo sa isyong ito. Kaya tuloy, ang mga negosyante, mga investors natin, hindi pa rin po makapag-desisyon. Baka magkagulo dyan. Hindi po ba, Din? Oo nga, huwag rin natin kalimutan yung nagte-trending ngayon sa Senate. Puro debate dyan, debate dito. Di ba? Personalan dyan, personalan dito. Maaring ganyan rin nangyari sa loob ng impeachment. Sana hindi naman. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.